Hi guys! Another day, another rush order na naman tayo ngayon for today's video. At dahil nga ito ay rush, kaya medyo tanghali tayong nagising. Sinadya kong pumunta dito sa shop ng tanghali na kasi yung cake na pinapagaya ni ma'am, ang akala ko madali lang. Yun pala, it's a prank. At ito lang naman po kasi ang pinapagaya sa akin ni ma'am. Kung titingnan ninyo at bubusisiin ninyong mabuti yung sample pic, ayan. O, diba? Parang napakadali niyang gawin. Pero hindi. So, dito sa part na to, medyo lutang pa ako. Feeling ko nasa higaan pa ako at mahimbing na natutulog. Kaya yung minasa ko na white fondant, nilagyan ko siya ng color blue. Nakalimutan ko kasi na yung cake pala ay color blue ang fondant. So, ayan, inulit ko at nilagyan ko siya ng kulay. Bali, paneling method pala yung gagamitin natin sa pagko-cover ng ating cake. Bali, yung size pala ng cake na napili ni ma'am is size 5x4. Kaya yung ginamit kong pattern sa bilog ng ating cake is size 5. Kung napansin ninyo sa unang part na pag-knead ko sa fondant, pahatak. Para syempre maiwasan ko yung pagkakaroon ng air bubbles dun sa aking fondant. Kasi pag na-overwork po natin ang ating fondant, dun po siya magkakaroon ng air bubbles. Ganon. At eto na nga at magpapanel na po tayo ng aking cake. So, ang aking cake po ay galing ng chiller. Lagi po yan. Lagi ko pong ginagawa yan. Bago ko siya i-cover ng fondant, yung aking cake, nilalagay ko muna siya ng chiller para madali ko siyang i-cover ng fondant. Ganun. Tapos, lapat lang po natin ng mabuti yung ating fondant. Kailangan natin siyang kapain para makapa natin yung air bubbles. Maagad nating matanggal yon. Bali, pag magkaroon man ng air bubbles yung ating fondant, tusukin lang po natin ng pin. Tapos, saka natin gamitan ng fondant smoother para mawala. So, charan! Ayan na po at na-cover na natin ang ating fondant. So, dito naman sa part na to nilalagyan ko ng fondant yung aking pinaka-drum board kasi meron po akong ilalagay na design dyan mamaya. Tapos, gumamit ako ng buttercream frosting para doon sa pinaka-grass ng aking cake. Tapos, pagkatapos niyan, ilalagay ko ulit siya sa chiller. Ibabalik ko ulit yan sa chiller kasi kailangan kong gawin at tapusin yung pinaka-cake topper niya. Yung mabusising cake topper niya. So, ito na yon ginagawa ko na. So, nag-umpisa akong gumawa ng cake ng 7 AM. So, kailangan ko siyang tapusin ng 10 AM kasi pick up ito ng 11 AM. Para meron pa akong time para ilagay sa chiller para yung cake natin safe siyang i-travel. Ganun. Sabi ng iba, pag fondant cake daw, dapat daw hindi ilagay ng chiller para daw hindi mag-moist. Pero ako, para sa akin, mas maganda, para sa akin yun ha, na ilagay yung cake sa chiller, lalong-lalo na pag tiered cakes. Tapos, malalayo pa yung pagde-deliveran ng cake. Para maiwasan natin ma-disaster yung ating cake, lalo na pag baku-bako yung dadaanan. Tapos, yung pinaka-temperature ng aking chiller sa pinakamababa. So, ito na. Tapos na po yung ating pinaka-topper ng cake. O, diba? Parang andali natin ginawa, pero naka-time-lapse yung ating video. So, yun na yung mga ibang details ng ating cake. May cloud siya, tapos syempre wag nating kalimutan yung name ng ating baby celebrant. Tapos yung kanyang age, o diba? 3 years old yun si baby. At yung ating motor nga ay medyo flat kasi ang inyong lingkod na baker ay napagod, o diba? Pero carry lang yan kasi natabunan naman ng ating mga guests. At ito na nga ang final look ng ating nakakangarag na cake. Pero okay lang na nakakangarag itong ating cake. At least nakakataba naman ng puso yung feedback ng ating customer. At natapos yung ating cake on time at hindi bara-bara ang gawa. Yan lang for today's vlog. Thank you for watching.